Thank you, Lord. So kagaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, panahon po ngayon ng eleksyon, pangangampanya, marami pong mga kandidato ang nagpipresenta na magtatrabaho para sa atin, maglilingkod para sa atin. Ano po? Kaya lahat ng paraan ginagawa po nila para makuha yung ating atensyon at syempre, makuha rin yung ating boto. Anyway, ibang-iba po talaga yung paglilingkod sa gobyerno dito sa mundo kumpara naman po sa gobyerno ng ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po yung sinabi po ni Jesus doon po sa aklat po ng Mateo, kabanatang 20 talatang 28. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ito po yung personal mission statement ni Jesus. Now, kung nais po nating maging tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yesus, dapat lang po nating tularan yung kanyang mga iniwang halimbawa sa atin. Ang atin pong personal mission statement ay dapat patungkol po sa paglilingkod at pagbibigay. Ang kabaligtaran po nito, of course, ay paglingkuran at pagtanggap. Magkaiba-magkaiba. Pwede kang mabuhay na ang hangad mo ay mapaglingkuran at tumanggap. O pwede kang mabuhay na ang hangad mo ay maglingkod at magbigay. Yun ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. So, hayaan niyo po na pamagatan natin ang pag-uusapan natin ngayong gabi na maka-Diyos na paglilingkod. Hindi makamundong paglilingkod, maka-Diyos na paglilingkod. Ngayon po, bagamat magkakalayo tayo, paki-stretch nga po ng inyong dalawang kamay sa inyong harapan. Itiko mo yung isa. Tapos yung kabila naman ay buksan mo. Ngayon, tanungin mo sarili mo, ako ba'y nabubuhay na tikumaang palad at umaasang paglilingkuran ako ng iba? O ako ba'y nabubuhay na bukas ang palad at nagbibigay at naglilingkod sa iba? Ano ang pipiliin mo bilang tagasunod ni Jesus? Siyempre, dapat yung ikalawa. Okay. Sa mundo po nating ito, ang kadakilaan ay nasusukat sa dami ng taong naglilingkod sa iyo. Subalit sa kaharian po ng ating Diyos, ang greatness o yung kadakilaan ay nasusukat sa mga taong iyong pinaglilingkuran. So ang tanong ngayon, bakit marami ang hindi nagkakamit ng tunay na kadakilaan? Ang una po dyan, pagiging makasarili. Doon po sa Mateo, kabanatang 20, mga talatang 20 at 21, nakasulat po dito, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee, kasamang dalawang anak niyang lalaki. Lumuhod siya kay Jesus dahil may gusto siyang hilingin. Tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mo? Sumagot siya, kung maaari po sana, kapag naghahari na kayo, paupuin niyo ang dalawa kong anak sa tabi niyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Now, dun po naman sa aklat ng Marcos, kabanatang 10, mga talatang 35 hanggang 37, nakasulat naman po, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee at nagsabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang kahilingan nyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po kapag naghahari na kayo, ay paupuin nyo kami sa inyong tabi, isa sa kanan at isa sa kanila. So maaring yung nakasulat sa Mateo, nanay nung magkapatid ang lumapit kay Jesus at may kahilingan. Actually, lumuhod pa nga di ba? Talagang matindi yung kanyang ika nga kagustuhan na sagutin siya in the affirmative ng ating Panginoon Now, dito naman po sa aklat ng Marcos, yung mismo magkapatid nang lumapit kay Jesus at parehong-pareho ang kanilang kahilingan. Ano yon? Na sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, yung isa sa kanila sa kanan maupo at yung isa naman sa kanila ay sa kaliwa. So dito talagang mapapansin mo na ang hangad talaga nila ay position, hindi yung paglilingkod. They were looking after the position. Now, ang pananaw ng magkapatid sa pagsunod kay Yesu Kristo ay hindi paano ako maglilingkod kay Jesus, kundi ano ang magagawa ni Jesus para sa akin. Para pong kagaya rin sa panahon natin ngayon, ano po? Marami ang talagang sumasama sa gawain sa church, dumadalo sa gawain sa church. Masipag. Pero ang hangarin po ay ano kaya ang magagawa ng church para sa akin. Hindi po yung ano kaya ang magagawa ko para sa church. Ano may paglilingkod ng church sa akin? At o ano ang may paglilingkod ko sa church? Naalala ko po tuloy si dating US President
John F. Kennedy. Ang sabi niya po ay ganito, napakaganda nito. Ang sabi niya, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Now, it is possible po na dahil ang magkapatid na Santiago at Juan ay kabilang po sa core group, yung innermost circle ng ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya nagkaroon sila ng lakas ng loob na hilingin ito kay Jesus. Very close sila kay Jesus eh. Unlike the 9 others. Okay? So, ngunit tila may problema po sila tungkol sa kanilang pride. Nakasulat po doon sa Mateo 20:22 to 23. Pero sinagot sila ni Jesus, hindi nyo alam kung ano ang hinihingi nyo. Kaya ba ninyong tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Sumagot sila, opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, maaring kaya nga ninyong tiisin, ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa ko. Ang mga lugar na iyon ay para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama. Binanggit po ni Jesus ang paghihirap at kamatayan na kanyang sasapitin doon po sa aklat ng Mateo 20:18 to 20 o 18 to 19. Pupunta na tayo sa Jerusalem. At ako na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo para insultuhin, hagupitin at ipako sa krus. Yung mga hindi Hudyo, ang meaning po nun ay yung mga Romano. At ipinropesay po ni Jesus ang paghihirap na sasapitin ng magkapatid na Santiago at Juan. Si Santiago po ay pinatay sa pamamagitan ng espada. Mababasa po natin ito sa aklat po ng mga gawa, chapter 12, verse 2. Ipinapatay niya si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Now, mababasa naman po natin doon po sa aklat ng pahayag, chapter 1, verse 9, na itong si Juan na kapatid ni Santiago ay nakaranas naman po ng paghihirap. Nakasulat po, ako si Juan, na kapatid nyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanan itinuro ni Jesus. Actually po, alam din natin na si Juan ay binanlian ng kumukulong mantika. Tama? Pero praise God, hindi po siya namatay. Namatay po siya at the old age of 90. Natural death ang kanya pong ikinamatay. Okay? Pero nakaranas po silang lahat ng paghihirap. Now, willing pong maghirap yung magkapatid actually. Ang sagot nila kay Jesus, opo, kaya po namin. Ngunit inakala nila na magbubunga ang kanilang paghihirap ng kapangyarihan at karangalan dito po sa lupa. Okay. Ang kanila pong kahilingan ay posibleng na-inspire doon po sa naunang sinabi ni Jesus doon po sa Book of Matthew or sa Mateo 19:28. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Darating ang araw na babaguhin ng Diyos ang mundo. Sabi nga po sa Revelation, there will be a new heaven and a new earth. Dahil ang mundo po nating ito, hindi naman ito yung paghaharian ng ating Panginoon eh. Dahil ito po ay under a curse eh. Di ba? Alam po natin yon. So babaguhin talaga ito. Magkakaroon ng bagong mundo at bagong langit. At ang dagdag pa po dito, ang sabi niya, at ako na anak ng tao ay uupo sa aking trono. At kayong mga tagasunod ko ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan ang 12 lahi ng Israel. Ang akala po nila Santiago at Juan ay magtatayo na si Jesus ng isang kaharian dito po sa lupa. At ang gusto nilang mangyari, ang isa sa kanila ay nasa kanan, ang isa ay nasa kaliwa, meaning number 1 and number 2 positions ang hinahangad nila sa paghahari ng ating Panginoon. So they were after the position. At ang malungkot na katotohanan, maging sa panahon natin ngayon, sa mga churches, marami po talaga yung naghahangad ng position eh. Naghahangad sila ay matanyag, makilala sila. Hindi yung ang hangad nila ay makapaglingkod sa kanilang kapwa, makapaglingkod sa Panginoon. Nang malaman siyempre ito ng 10 pang mga apostol, nagalit sila doon sa magkapatid. Mababasa po natin sa Mateo 20:24. Nang malaman ng 10 tagasunod, 10 apostol, kung ano ang hiningi ng magkapatid, nagalit sila sa kanila. Actually, sa totoo lang po, madalas pagtalunan ng mga alagad kung sino talaga sa kanila ang pinakadakila. Kung sino number 1 sa kanila. So masasabi po natin ang kanilang galit ay hindi yung tinatawag na quote-unquote holy anger. Siguro po worried sila na makuha ng magkapatid ang number 1 at number 2 position sa kaharian ni Jesus. Sa madaling salita, bawat isa sa kanila naghahangad din na makuha yung position na yon.
pinag-aagawan nila. Now, ang isa pang dahilan kung bakit marami ang hindi nagkakamit ng tunay na kadakilaan ay ito, maling pagkaunawa. Basahin po natin ang nakasulat sa Mateo 20:25 to 26a. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, alam niyo ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila. At kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. So dito pinakikita ni Jesus yung kaibahan talaga sa gobyerno ng mundong ito sa kanyang gobyerno. At alam naman natin ngayon nga po ay malapit na mag-eleksyon, marami nagpipresenta talaga na mga gustong maglingkod sa atin, kuno. Hindi naman po lahat, pero marami talaga sa mga nagpipresentang maglilingkod, maging senador, maging congressman, maging gobernador, mayor, at kung ano-ano pa. Di ba? Pero ang tunay talagang hangad yung kapangyarihan at yung kaban ng bayan na kanila pong ma-siphon o kanila pong mahigop maging kanila na lang Yun ang malungkot na katotohanan. Hindi talaga yung paglilingkod na tulad po ng inaasahan ng ating Panginoon. So you see, magkaiba yung gobyerno sa mundong ito kumpara sa gobyerno ng ating Panginoon. So tandaan po natin to. Ang kadakilaan ay hindi nakukuha sa taglay na kapangyarihan. Ang kadakilaan po ay hindi nakakamit sa kasikatan. At ang kadakilaan po ay hindi rin po nakukuha sa taglay na kayamanan. So ang tanong, paano makakamit ang tunay na kadakilaan? Ang una po sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba o sa ating kapwa. Sa Mateo 20 verses 26b to 27, sa halip, ang sino man sa inyo na gustong maging dakila, ang sabi ni Jesus, ay dapat maging lingkod nyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno, ay dapat maging alipin nyo. Kaya kung mapapansin nyo po, madalas kong binabanggit na hindi tayo leaders kung hindi dinadagdagan pa po natin ng servant leaders para makita talaga natin at patuloy na maalala natin na hindi tayo talaga naririto sa posisyon na ito to be served but to serve kagaya ng ating Panginoon. Kinalaunan po, binanggit ni Juan na siya ay lingkod ni Jesus. Basahin po natin yung nakasulat sa Aklat po ng Pahayag, chapter 1, verse 1. Pakinggan niyo po ito. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Jesucristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako, si Juan. So ganito po ang kaisipan ng sanlibutan. Magpakataas ka, magpakilala ka, at maging dakila. Ang turo po ni Jesus ay iba. Magpakumbaba ka at maging dakila. You see, greatness is not a matter of authority and control, but of humility and service. So paano makakamit ang tunay na kadakilaan? Number 2, sa pamamagitan ng pamumuhay ng tulad ni Kristo. Sa Mateo 20:28, ang sabi ni Jesus, maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Ang ultimate na halimbawa ng paglilingkod ay ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. May kasabihan po ang mundo, no pain, no gain. Naunawaan natin na kailangan nating isacrifice ang present pleasure for personal gain. Ngunit alam niyo po ba na para kay Jesus, my pain, your gain. So magkaiba, no? Sa mundo, no pain, no gain. Pero kay Jesus, my pain, your gain. Naalala ko po yung kwento patungkol sa isang sculptor na lumilok po ng isang napakaganda at kahanga-hangang leon mula sa isang solid na marmol. Ngayon, nung matapos niya yung kanyang obra, tinanong po siya kung paano niya nagawa ang leon na ito. Ang sabi niya, madali lang. Ang tanging ginawa ko ay tapyasin ang lahat ng bagay na hindi mukhang leon. Now, kapatid, kaibigan, ikaw na manggagawa ng Panginoon, kailangan mong tapyasin o alisin ang iyong pagiging makasarili kung nais mong maging katulad ni Jesus. And this is true for all of us.
At dapat matutunan po natin yan. Kailangan kong tapyasin yung mga bagay na hindi kahawig ng ating Panginoon. Narinig na po ba yung tinatawag po na basin attitude o yung palanggana attitude? Pakinggan po natin yung nakasulat sa aklat po ng Mateo 27:24. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa dahil nagsisimula ng magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at sinabi, "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Kayo ang dapat managot. Malinis ang kamay ko sa bagay na ito." So ano po yung attitude ni Pilate? Ang attitude niya ay, see a need, but do what is best for me. Me first, yung sa kanya. Me mentality po yung sa kanya. Ngayon, nakasulat naman po sa aklat ng 1:13, 4-5. Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila. Hinubad niya ang kanyang damit panlabas at nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa isang palanggana o basin at sinimulang hugasan ng paa ng mga tagasunod niya at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Si Pilate, kumuha ng palanggana at naghugas ng kanyang mga kamay. Si Jesus naman, kumuha ng palanggana para hugasan ang paa ng kanyang mga apostol. So ang attitude po ni Jesus, see a need and do what is best for others. Others-centered po siya. Whereas si Pilate, me-centered. So kitang-kita po natin dito yung kaibahan ng dalawang, sabihin na natin lingkod, Pero hindi, totoo bang lingkod si Pilate? Of course, hindi. Naglilingkod siya para sa kanyang sariling vested interest lamang, sa kanyang personal na agenda. Whereas si Jesus po, naglilingkod talaga siya para sa kapakanan ng iba. And that includes you and me, by the way. Now, bago po tayo magtapos, hayaan niyo pong tanungin ko kayo. Ano po? Nabubuhay ka ba na umaasang paglilingkuran ka ng iba? Nabubuhay ka ba at umaasang paglilingkuran ka ng asawa mo o maging ng anak mo o mga katrabaho mo? O itinuturing mo ang mga tao sa paligid mo bilang opportunities na paglingkuran si Kristo Jesus at ang iyong kapwa? Another question, bukas ba ang iyong palad o tikom? Ano ang passion mo sa buhay? Receiving or giving? Magbigay o tumanggap lang? So bakit hindi natin tularan yung mga halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus? Maglingkod tayo sa isa't isa. Magkaroon tayo ng makadiyos na paglilingkod. I hope meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral. Now, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito kung paanong pinapaalala mo sa amin, itinuturo mo sa amin kung ano ba talaga yung tunay na paglilingkod, yung makadiyos na paglilingkod. It's not about us, my Lord. It's all about you. And of course, it's all about our fellow men na maraming pangangailangan. Hinahanap nila, Panginoon, ang katotohanan. Nais silang masumpungan ang iyong paghahari sa kanila pong mga buhay. So here we are, my Lord, your servants. We pray, my Lord, just use us para maging kasangkapan mo, maging instrument mo, para ma-bless ang mga taong ito. Lord, again, we thank you. Bless all these people, my Lord, na nakinig sa FB Live. Ganon din po, Panginoon, sa Zoom. At samahan mo po kami sa amin pong meeting, O God. Dinadakila ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa iyong exemplary example, Panginoon, sa paglilingkod. Salamat po ng maraming marami sa iyong papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Glory to God. Maraming salamat po.